Humbert, please come in. Good morning, Jerry and Bert. It's good to see you once again sa the Day of the Lord, Sunday, and although inisip natin si Pastor Mano nandito, next na-outload dahil mayroong issue sa kanyang, nasa airport na siya pero hindi siya, but I believe that everything will turn out for the good. So, dito tayo ngayon. And para inayos sa atin ng Lord na panibagong buwan, first Sunday of the week, and we just it's good to be in the house of the Lord sa first Sunday of the month, and we believe as we offer this our time, our effort sa first Sunday ng month ito ay the whole month and the rest of the year will be good for us as we continue to dedicate our lives. Once again, sabi nga, parang the word, every day is new. Si Lord is like a bright morning star. So, panibagong araw, panibagong kalakasan. He's always giving us, parang meron reset button na panibagong araw naman ito, panibagong kalakasan. And we just excited sa gagawin ng Lord sa atin sa araw nito. And the rest of the month as we wait for Pastor Mars sa pagdating niya, I believe na the type of way ng Lord, we just continue to go from strength to strength. As we know, Mr. Remas, it's been a rough week. Napunta kami sa emergency, pero we just defy the enemy and we are here. And she will share the word. So, God is good, God is faithful. So, we just continue to praise the Lord. We just making declaration that He is good and He is with us always. So, amen. So, we just pray and don't be praying for your presence. You will be with us, God. We thank you for your faithfulness sa amin, sa buhay namin, God. We just thank you for the things you're doing in us and through us, God. And we believe that there's good things more for us sa aming buhay, sa aming ministry, God. And it will translate into sa aming work, sa aming spiritual influence, O Lord, sa aming trabaho, God. And I believe that you are expanding our territories, ang mga borders, O God. Whether it be sa workplace, sa mga bagong mga friends na nagbibigay mo sa amin in our way, O God. And we thank you, God, even sa araw na ito, O God. You be with us. You open our hearts, O God, for your word, O God. May your word, O God, be delivered, O God, with power. And I pray your anointing, O God, to be a pastor, O God. We open our hearts, O God. And we just continue to receive. We just take away everything that's not of you sa aming buhay, O God, even out of your power, I can see this and this is new place in us. And your people in this table, O God. As we worship, O God, we pray na kamag-ari, O God. And I pray that we'll just give you all the glory, honor, and praise sa aming kamagitan in Jesus' mighty name. So, we just turn over sa ating worship team. And let us open our hearts as we go in the presence of the Lord. We will be brought to the presence of the Lord sa ating worship team. So, Thank you po, Kuya Robert. Yung mga yun po, pasok po dito. Yun. Tayo po yan. Tawagan po natin pati yung mga youth, mga kids, para mag-praise muna tayo bago tayo magpunta sa ating mga classes. Yan, may mga classes na tayo. Kung mga gusto magpa-enroll po, kahit naman matatanda, pwede po. Bigay lang po kay Ate Kat yung tuition fee. Yan po, sino po ang nananabig ngayon na makasama yung presensya ng Panginoon? Taas pa apa. Amen. So, sa umaga pong ito, patuloy natin damayin ang presensya ng Panginoon. Tuloy nga, ang Panginoon na nandito sa ating kalagitnaan at handa siya tumulong sa atin. Pero bago tayo mag-praise and worship, let's all bow down and
seek God's guidance sa ating kalagitnaan ngayong umaga nito. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagdadala sa amin dito sa aming simbahan, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, at nananabi kami na makasama ang iyong presensya ngayong umaga nito. Panginoon, ikaw lamang ang aming dadakilain sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang pupurihin. Hindi po ang aming personalidad ang kailangan na maitaas dito, bagkus ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan, ang iyong paghahari sa amin po mga buhay, patuloy na mamayani, Panginoon, ngayon, Panginoon. Sa simbahan ito, Panginoon, cover us with your blood as we continue to grow in knowledge of you, and as we go physically as a church, Panginoon, alam po namin na unti-unti niyo po kami pinatatatag at pinalalago bilang isang simbahan, Panginoon. We thank you for that blessing, Panginoon, na marami pa po kaming kapatid na nakakasama po namin in this ministry. Alam po namin, hindi kami kulang, Panginoon, dahil alam namin kami po'y buo, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Maraming po salamat sa mga kapatid din po namin na wala po dito sa lugar na ito. Dali niyo po sila dito na may pong pag-iingat para po makasama po namin sila sa iyong pagpupuri at pag-aaral ng isang etapa noon. Ikaw po maluwalhati, masamba sa aming kalagitnaan, maging sa aming tugtugan, sa aming pagtugtog. Hawakan niyo po ang bawat worship team members, Panginoon. Sa kanila po, sa aming po mga talento, Panginoon. Use this for your glory, O God, na ikaw lamang may taas. Huwag ang individual talents namin ang mga ibabaw, Panginoon, kundi ang iyong kabanalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. And as you continue to bless Sister Emma, Panginoon, in bringing your word this morning, Panginoon, continue to cover her with your blood, Panginoon, at patuloy na ikaw po mag-guide sa kanya pong sasabihin, at sa kanya po ibabahagi ngayong umaga na ito. Maging sa nalabing oras ang gawain ito, Panginoon, maging sa mga kids and youth ministries, Panginoon, after we've done all these services, Panginoon, alam po namin na ikaw pong aming dadakilain, sasambahin sa aking buhay. Kaya sa inyo binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, natatangin lamang sa iyo, pananahan ng Diyos sa magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Ikaw nagliligtas sa amin at ikaw nag-aalaga sa amin, Panginoon. Maraming po salamat sa iyong kadakilaan sa amin po mga buhay. Tunay nga, wala kang katulad at wala nang ibang maiaambing sa iyong kadakilaan, Panginoon. We thank you, O God, for your goodness, O God.
presence this morning, O God, dahil ikaw lang ang aming Diyos na sasampahin, Panginoon. None of us, O God, none of us, wala kami, Panginoon, kundi ikaw lang ang but more of you, O God, in our lives this morning, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw pong mag-guide sa amin sa nalabing oras ang gawain ito, Panginoon. Habang maingat tayo, binabalik sa iyo ang lahat ng papuri. Masasalamat, natatangin lamang sa iyo, matamis sa pangalan, na lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen at Amen. Palapakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po, bago po tayo tuluyang magsimula natin gawain, tayo po lumikot. Hindi po tayo iikot ng 360 degrees. Umikot po tayo sa ating pong kapaligiran. Kami po natin ang ating pong mga kapatid. Napakaligaya at karangalan ng ating pag-isip. Thank you, worship team. Let's give a hand sa ating worship team for leading us before the Lord. I believe na kahit sa worship pa lang ay galing blessed. May mga instances na sa worship team pa lang ay may healing, may nagbabago sa atin. And now we would like to give to one of the highest form of worship, giving our tithes and offerings, yung fruit of our labors. But before that, we would like to give back the glory to God sa ginagawa sa ating buhay, sa nangyari sa past week or the previous weeks na makaka-encourage sa pag-isa sa atin. Yung mga hindi natin nakikita palagi, we'd like to welcome once again si Sister Arlis. I believe na representing mo sa mga ating brothers and sisters na matagal natin nakita pero nakita natin sila ulit. So, we have been seeking the Lord, going for the breakthrough. I believe na kahit wala sila dito ay being a part of us ay kasama natin sila sa body of Christ. Kung bisipan sila o ano, we are with them and we continue to pray for them. At kasi si Arles na bilang isang sign na yung I believe na inuro ng Lord yung ating yung pagbibigay pauna sa kanyang gawain. So I believe as we seek first the kingdom of God, we will be blessed. So who would like to give glory to God sa yeah, that's right, Sister Arles, yes. Sacrifice. Yes, I'm back. Oh, you're back! Welcome back! Buhay na magmuli. Una gusto ko lang mag-thank you kay Lord kasi yun nga, tagal kong nawala. Pero sobrang happy na nakabalik ulit. Kasi this last month or last 2 months ago, sobrang hectic ng schedule kasi nabenta na kasi yung store ko. So, umaga yung pressure tsaka yung stress talagang andon. So, araw-araw nasa store ako. Hindi lang 8 hours, hindi more than 8 hours a day pa. So, yung company namin, yung store namin nabenta na, binibenta yung mga Red Rooster. So, sobrang stress at the same time kasi andun yung worries mo na mawawalan ka ng work. So, sobrang thankful kay God kasi kahit na nabenta yung store, kahit iba na yung may-ari. So, yung dedication sa trabaho, yung hard work sa trabaho, nakita nung bagong franchise. So, kahit na nabenta kami, hindi rin pa rin ako totally nawalan ng
magtrabaho. At the same time, yun, nagkapera pa ako. Kasi binayaran ako ng company. So sobrang thankful lang kay God kasi hindi na ako, yung visa ko hindi na nakatali sa company. Kumbaga, anytime pwede na ako magtrabaho sa ibang state. So, ako na yung wala nang control yung company. So, sobrang thankful kasi pati yung visa fee ko hindi na rin pinabayaran ng company. So, sabi, hindi ko consider na, kundi yung pagka-redundant sa akin is blessing. Kasi, yun, hindi ko na binayaran yung visa ko at the same time, nagkapera pa ako, bago nagkaroon pa ako ng bago yung level of stress, although hindi na kasi ako yung store manager. Burger ka dyan! Hindi na yung, kumbaga parang strange everyday yung first 2 weeks ko sa franchise kasi strange yung feeling kasi hindi mo na iniisip yung mga bagay-bagay. Kumbaga, yung franchisee na yung nag-iisip dun sa store. Kumbaga parang hindi, kumbaga yung level of stress hindi na, parang andun ka lang just to help her at the same time, just to run the ship. So, yung level of stress wala na, kaya sobrang happy. Kumbaga nakakatulog ka na ng maayos sa gabi na walang gigising sa'yo na kahit na anong tawag. Although nami-miss ko yun, pero sabi ko, at least ngayon, every Sunday, meron na akong time lagi kay Lord. Yeah! Sobrang araw-araw, sobrang thankful, just sobrang na happy. Happy, bawal na ang sad. So, thank you, Lord. Pakain ka mamaya. Pakain yan! Thank you, Sister Arlisa. Testimony mo na yan. And we believe that sa atin ay may ginagawa ang Lord, and we just thank the Lord na lahat ng mga circumstances ay the Lord can just turn around as we continue to trust in Him. So, sino po ang yes! Brother Lloyd, yes! Promotion comes from the Lord. Magandang umaga po. Ako po uli si Lloyd. Bale, nagulat po uli kayo siguro kasi nag-testify po ako sa blessings ni Lord sa amin bilang mag-asawa. Nasabihin ko po ito kasi secret lang talaga dapat to eh. Pero kahapon po kasi nag-check po si Aina ng pregnancy test. And ewan ko po kung ito. Sabi, bakit yung magkamali pa? Ayun po, nag-test po si nakakala po namin kasi parang naglolokohan pa nga po kami kasi si ate, sabi, stress lang yan, stress. Tapos biglang nag-line yung una muna isa. Tapos biglang dahan-dahan ko muna yung tapos yun, biglang ganun pala yung initial reaction kasi kinonsulta ko si Kuya Boy at sabi niya si Kuya Jomel daw natulala nun para na-ish. Ako nga nakasigaw eh. Ako naman parang sabi ko, ha? Pero sobrang thankful talaga ako kasi blessing yon sa amin dalawa ni Hina, and gusto kong hingin din po yung prayers po ninyo and continue to pray for the kung siya maging healthy siya, maging normal, and sobrang na-excite po ako. And sobrang kanina po pagkagising namin ni Hina, napapatugtog kagad kami ng mga hill songs, mga praise songs. Kaya nagdadasal kami na sobrang thankful. Thank you po. Yun na po, with this everything will be into God's praise. Amen. Pangal, pa-burger ka rin ha. Puro burger tayo. thank you for sharing that with us sa church. Burger. And we believe that the Lord is birthing something new sa atin. Kung hindi man, maybe our birthing ng promises, another promise. So we just continue to take hold ng mga promises ng God sa ating buhay. And sino po ang magbibigay ng yes, si Kedoms? Papa, hindi ka buntis ha. Gusto ko lang po magbalik ng pasasalamat sa Panginoon dahil ng isang araw na natapos na yung huling sa akin yung gastroscopy dilation. Sadyang yun ang pinakamasakit. Talagang halos yata pinasukan ako ng tubong ganyan kalaki. So ko gusto ganyan lang kalaki. Nanakit talaga ng gusto nung unang gabi.
talagang hindi ako pinatulog, tapos hanggang isang sumunod na gabi. Pero kagabi po nakatulog na ako ng maayos. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang gusto ko sana talagang, ang gusto ng doktor ko ay biyakin mo. Talagang tanggalin na raw yung para daw makakain ako sa buong manok. Pero puri mo Panginoon dahil ngayon ay pag kumakain ako hindi ko na kailangan lagi may tubig sa nakatabi. Dahil nakakain ako ng maayos, sinabilib sa miracle ng Panginoon na hindi walang mabibiyak sa akin. Dahil yun yung gusto ko, yun ang hiniling ko sa Lord. Yung ako'y biyayaan ng malusog na pangangatawan sa aking pagkakaedad. Pero wala akong maniwala ako'y 52 years old na. Nagpapatuturo ng ukuti, parang hindi maniwala sila 52 years old na ako. Oh, 52! Yung 51 kasi. Ako mag-testify. Hindi, totoo yan ha. Mukha daw akong bata. Sabi ko, ay salamat, praise the Lord. Dahil meron ko pala nakakita Wala pang hair. ang bata. Ang talagang totoong miracle na nanggagaling sa Panginoon na nabilib na hindi na ito hindi na ito pupunta pa doon sa talagang magkakaroon ng major operation sa akin akalasia. Sakit na pambata sabi ng Sister Ren. Purihin po Panginoon. We just thank you. We continue to trust that the Lord is our healer, and we believe that also that He uses the medical profession to heal us. It's either way, whether kung ginigyan ng doktor or through the miracle, it comes from the Lord. So, kung mayroon pa pong gustong, kung may udyok sa inyo mag-testify, kung sino pa po, otherwise we just continue to proceed to our next, yung ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. We like to give back yung blessings as we continue to give. We believe that as we continue to give, seek the kingdom of God, all the things of God unto you. During the week, maraming instances, gusto tayong i-distract ng mga nangyari sa ating kapaligiran, but we just continue to seek first the kingdom. As we continue to seek first the kingdom, all these things will be added. So, hindi natin inalo yung mga things na yan, mga blessings. We acknowledge that comes from the Lord. So, as we give this back to Him, we believe that we will be blessed. The work of our hands, yung mga opportunities, open doors sa trabaho natin, even sa mga friends na bibigay sa atin ay isang blessing din. Yung ating health, sabi nga health is wealth. And as we continue to seek first the kingdom, yung pagbibigay pauna yung ating tithes, that portion, the whole of it is sanctified. So, we would like to give our tithes and offerings. Father, we thank you, God, for this opportunity to give back to you, God, what you have blessed us, O God. And I believe, O God, as we continue to seek first your kingdom, O God, all these things will be added unto you, God. We pray for open doors, O God. We pray for opportunities, O God. Even sa mga, if we have work, O God, we continue to open doors sa mga true friends, O God. It will be a blessing to us, O God. Not even financially, O God, but through the friendships, O God, that yung nakakapag-interest sa aming life, God. And we in turn can enrich them, God. We thank you, God, for the opportunities to just be a blessing, God. To give back to you, God, all that you have given to us, God. And I pray, God, just multiply it 100-fold to each and every one of us in Jesus' name. So, yeah, thank you, Lord. And I would like to take this opportunity to make some announcements. So, regarding Pastor Mar, kasi supposed to be nandito siya ngayon, but dahil sa kanyang ticket, kailangan pala ng Jetstar yung original na credit card dapat nasa airport ka. So, wala yun kaya na-load ng 1 week yung kanyang pagdating. But he will be arriving
I think that this will be on the 9th Saturday, so he'll be with us next Sunday. And for this coming week, there will be a prayer meeting at our house at number 11 Prickly Bark Street, Arisdale. So just next to, if you know Canningdale, just 10 minutes from Canningdale, yung bahay namin. So, and now, we would like to, and also regarding, okay, we just continue to do with the word. We would like to call Sister Ima to share the word. I believe that it is timely at this time because of what's happening in Israel, and yung word of God is like mayroon siyang pattern. Yung mga Jews na, yung mga Hebrews, mayroon silang believe in the prophecies, and nag-repeat yung mga cycles na yan, yung nangyari sa Israel, may pattern, and it's the hand of God is there for the protection of Israel, and what happens in Israel affects the church. Kaya nang mangyari yung na-reborn ang Israel 1948, nag-umpisa yung revival ng church. Even na 1967 yung Six-Day War, inatake ng mga Arab nations yung Israel, pero nag-stand ng territory. So, what happens in Israel is, I believe, has impact sa Christians yung World War, sa World War, nang inaatake yung mga Jews, mga 6 billion silang mga pinatay ni Hitler. Maraming kaguluhan sa mundo. So we believe that we just need to pray for Israel and the peace of Jerusalem. And I believe yung sharing ni Sister Rema ngayon ay we will get something for that sa ating so we just welcome Sister Rema as she shares the word of God. Alive na lang. Kulang pa nga yun, di ba? Okay, unang i-testify ko lang kasi noong, di ba alam naman nyo, pinost ko sa Facebook, drama, no? Last Sunday, pumunta ako sa emergency department. Ganun pala ang feeling ng pasyente pag pumunta sa emergency department. Kasi I was still working nung nangyari yung biglang parang may sumuntok dito sa right side ko. Pero tinuloy ko pa rin yung pagtatrabaho ko. Superwoman nga ang tawag nila sa akin eh. So ayoko mag-sick leave sana. Sabi ko gusto ko yung the month of June. Wala akong sick leave. July, wala akong sick leave kasi every month may sick leave ako. Nagkakukuha ako ng isa doon para pagkatapos yung hindi, pumunta ako sa emergency department. Wait ako ng ilang oras. Tapos ganun pala pag pasyente ka, pag tinanong ka, how's the pain like? Hindi mo kayang i-describe pag ikaw na yung pasyente. Para pag ikaw yung nurse, how was the pain like? Nakataas pa yung isang kilay. From 0 to 10, how would you rate your pain? So sobrang sakit, gusto ko sabihin, pwede ba 20? Yun yung ganon. Kaya kahapon nung pumasok ako, ang bait-bait ko sa mga pasyente ko. Friday, bait-bait ko sa mga pasyente ko. So yung, instead of ayoko ng 1 day, binless ako ng 4 days, sick leave. Talagang, kasi alam naman sa hospital na pagka nagkakasakit ako, talagang totoo naman yung sakit ko. Kasi minsan hindi naman totoo. Pero yung talagang yun, true talaga. So maraming salamat sa Lord. I believe that the Lord's hand is with me. And though the pain is still there, and I'm hoping that the CT scan is positive good result. So whatever the CT scan result, talagang kinlaim ko na ako po gagaling. Kasi pinagaling na ako ni Lord. Ayaw niya na yung mga anak niya may sakit. Ang dami nang binawas sa katawan ko, Diyos ko. Na nga ako, member ako ng family saver. Ayoko nang bawasan kung sakasakali. So, yun yung po yung masasalamat sa Lord na talagang alam ko, His hand is nasa sa aming buhay po. Kaya maraming salamat sa Lord. And, ayan, eto na naman. Nakatayo na naman ako dito sa harap niyo. And, alam niyo, itong yung isi-share ko, actually, hinanda ko to parang July 7 pa. Parang in-impress lang sa akin ng Lord na i-share mo ito
itong word na ito. Pero sabi ko, alam niyo naman ako may kasipagan minsan. Tinulugan ko lang siya. Yun. So kinarir ko lang siya kagabi. Kinarir ko, nandun ako sa prayer room. So kinarir ko lang siya kung ano yung i-share, and hopefully meron po tayo makuha. And kagaya nga sinabi ni Robert, siguro alam niyo na kung anong book yung i-share ko kasi nasabi na nga ni Robert. So I just pray, Lord, na samahan mo po ako today as I stand, O Father God, and let your words, O Father God, come out, and let your holy anointing be upon us. In Jesus' name. Amen. So ang iaano ko po is wala akong slide kasi nalilito si Dayan sa aking mga slides kasi hindi siya sumasala sa sa aking kung ano man yung sinulat ko dito. May title siya, The King and I, An Audience with the King. An Audience with the King. So yun yung alam nyo na sa Book of Esther. So alam natin, the Book of Esther, yung pangalan ng God, God's name's never been mentioned. Pero alam natin that divine providence is there. Kasi makikita natin from chapter 1 to chapter 10, makikita natin, hindi siya pwedeng tawagin coincidence eh. Alam mo talaga that God's hands is there. So, iano lang po natin yung mga main characters, si Esther, si Mordecai, si King Xerxes, si Haman, at saka si Vashti. So, yung Book of Esther is the story of how one woman, through the divine providence, saved the Jews from annihilation. Alam naman natin na yun nangyayari, parang the history repeats by itself, ano? So, yung key verse dito is yung sa Esther 4:13, chapter 4 verses 13 and 14. Pero actually, the whole book itself talaga is very, yung impact niya. So, from book 1, alam natin, nag-party si Esther, tapos yung mga book 2, ay sa chapter 2, yun na yung nag-search, chapter 3, si Haman, sa chapter 4, nandun na yung na yung inano dito is, Mordecai sent reply to Esther, don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all the Jews are killed. If you keep quiet for such a time as this, yun yung word na yun ang laging deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows that perhaps you were made a queen for such a time as this. So yun yung very popular word, at saka yung reply ni Esther na, if I die, I die. Drama, if I perish, I perish. Kaya nang isagot yun? Ba hindi? So iano lang natin yung meaning of names. Yung mga names nila, kasi di ba sila nung mga panahon na yun, mahilig silang, pag nagpangalan sila sa mga anak nila, merong mga meaning. So si Vashti, ang meaning ng name niya is looking good or beautiful. Si Mordecai naman, in Aramaic, consists of two words, Mera and Dakia, which is a spice that diffuses fragrance only after it has been processed. Imagine, kailangan i-drug-drugin ka bago lumabas yung fragrance mo. Ganon din si Esther. Esther's name is, in Esther 2 verse 7, is Hadassah. Tapos, meron siyang deep meaning. Ang Hadassah is stemmed from the word Hadass, yung plant na myrtle. Esther was similar to Hadass in that she has a deep olive green complexion. And also the leaves, as we all know, have a very sweet fragrance that only can be released when the leaves are bruised or crushed. Just like Hadass, which is only fragrant when, kagaya din kay Esther, yung kanyang potential was brought into a fuller life when she was under pressure. Kaya, be careful in choosing the name of your children! Kasi, parang pinoprophesy nyo, di ba? Tinatawag nyo everyday kung ano yung pangalan ng anak ninyo. So, everyday pinoprophesy ninyo, eto ka magiging paglaki mo. May inatendan kaming isang kainan, hindi ko alam kung kanino, may anak na pangalan ng anak Python. Okay. Nasyak ako! Actually, nasyak ako. Imagine tawagin mong anak mong Python. Python is ahas. So, wag kang magtaka, paglaki ng anak mo, ang pag-uugali ay like ahas. Kasi everyday, parang tinatawag mo yung soul niya, Python, Python. So, Python! So, lalaki siya na gano'n. Kayo ba alam yung meaning ng mga names nyo? So, hindi nyo alam? Kawawa ka naman, di ka pinagpala or less. Kasi ako alam ko yung meaning ng name ko, which is talagang tumatama.
doon sa kung ano yung character mo at saka yung name mo, tumatama. Kaya kung gusto ninyo, imagine ninyo, kayong mga buntis. Ako meron ng pangalan ng anak ko. Anak na lang hinihintay. Di ba? Anak na lang hinihintay, may pangalan na ako. Anak na lang. So ngayon pa lang, isipin nyo na kaagad ano ang ipapangalan nyo sa anak ninyo kung gusto nyo yung anak ninyo na maging godly. Kasi kayong mga magulang, tayo yung magmumold sa kanila. Unang-una sa pangalan. So anong gusto mong maging yung anak ninyo? Kasi tinatawag nyo sila everyday eh. So everyday you're prophesying into their lives na eto ang pangalan mo, ganyan ka to eternity. Kasi ako, ang meaning ng pangalan ko is universal and she always lends her hand to the needy. Tapos nung naano ko yun, na-realize ko, ay, true nga. Kasi ultimo kapitbahay namin, kulang na lang. Pati yung anak ng kapitbahay namin, pinag-aral ko eh. Kaya tumigil na ako kasi naumang na. Para na pagka nagkaanak ako, wala na akong ano. Pero yung pinag-aral ko na yun, thank God, nakatapos naman, nasa Saudi na siya ngayon. At may asawa na rin siya. Naghihintay na lang ng anak. So yun yung sa mga sa mga nanay, tatay, careful sa pagpili ng mga anak. Huwag kayo basta-basta magpapangalan ng anak dahil ang trend ngayon, kasi ngayon ang trend modern, kailangan modern din yung pangalan ng anak. Okay lang naman na modern yung spelling, pero yung meaning, very important, what is behind it, kasi kayo yung magmumold sa mga anak ninyo. Yeah. Ang story ni Esther started with a bonggang-bonggang party. Diba? Nagtawag si King Xerxes ng, come on! Ang aking what you call that? Kingdom. Magpa-party tayo. Very lavish yung kanyang party. So nag-research ako bakit kaya siya nagpa-party. Ito pa lang si King Xerxes, kaya siya nagpa-party, yung isang linggong party, no? Ano kaya ang lasa ng wine kapag ang gold ang iyong ginagamit na wine, na goblet, na wine glass? Gusto ko maranasan yun eh. Kasi mga masarap na wine, the best wine, the best, everything is the best, pati yung mga kurtina, ini-imagine ko nga yung mga kurtina niya. Sabi ko, mayahin ko kaya. Pero hindi niya kaya yung kurtina ko. Kaya ko, yun yung kanyang mga King Xerxes, nag-throw siya ng party in anticipation na mananalo siya sa war. Kasi minana niya yung tatay niya, di ba, si Darius. Si Darius natalo sa war. Ngayon, nag-vow siya sa sarili niya na gaganti siya sa Greece. Sa Greeks, gaganti siya kasi natalo siya sa war. Kaso namatay siya. So, yung kanyang revenge na yun, minana ng anak. So, yung anak, hindi pa nga, nagbilang na ng sisil, hindi pa nangingitlog. So, nagpa-party na siya. So, during that party, nalasing na siya, may kayabangan, pinatawag ang kanyang queen. Na si queen naman, nagpa-party din sa kanyang mga congressional wives. Diba? May sarili silang party. Parang imagine ko, hiwalay. Hiwalay ang lalaki sa babae, hiwalay, hindi kolor, sa puti. So, nung pinatawag si Queen Vashti, hindi siya pumusta. So, nagalit si King, di ba? Nagalit siya. Pero, as a husband, kapag tinawag mo yung asawa mong babae na hindi pumunta sa iyo, parang, sa kanya yun, especially he is a king, parang humiliation. Meron siya, mga lasing na nga sila eh. So, sabi ng isa doon, King Xerxes, isang kahihiyan yan. Lahat ng mga babae, hindi nagagalangin ng kanilang mga asawa. Dapat i-depose yan. O, diba? Mga lasing talaga walang nagagawang matino yung mga yan eh. So, anong nangyari? Gumawa siya ng decree para i-depose si Queen Vashti. Pero kung ako siguro si Queen Vashti, tatawagin ako, nakaganito ako, naka-fur coat akong ganyan, palalakarin ako, tapos ang audience ko is yung mga drunkards. Parang pinababa din niya yung sarili niya. Siguro, she chose na ma-dethrone siya kesa sa matarnish yung kanyang pagkababae. Yun yung tinanong ko lang So yung between that party, di ba sabi nila, humanap na ng bagong queen. Yung interimly, hindi ko nga nagulat na, kung 4 years pala yung yung gap, yung after that party, tapos yung
pag-select nila ng ng next queen. So it took 4 years kasi ang ginawa muna ni Xerxes bago siya dinivert niya yung kanyang attention. Nakipag-war muna siya. Natalo din. Hindi rin nanalo. So na-depress ang lolo mo. Nung pagbalik, naalala niya ngayon, may ginawa nga pala si Basti sa akin na hindi maganda. So kinakailangan niya ng distraction. So tinawag niya ngayon yung kanyang mga advisors. So, minsan, pipili din tayo ng mga counselors and advisors natin sa buhay. Kasi minsan, hindi maganda yung advices na ibinibigay. So, ano yung advice ng nila? Kinakailangan nila ng bagong queen para ma-distract. So, dito pa lang, makikita na natin yung divine providence. According sa mga historians, 25 million daw yung babaeng pinagpilian. 25 million? Grabe, saan galing yun? Ang daming babae. 25 million. Tapos inaano yun? Parang sinasala. Pagsala, 400 na lang ang natira. Imagine, 25 million, tapos 400 yung natira. Bahala na kayong bumilang kung ilang percentage yan. Pagkausapan kong number, wala po akong sinabi dyan, ha? So, bahala na kayo yung mga magagaling sa math dyan. So, 25 million, tapos 400 na lang yung natira. So, out of that 400, itong mga virgins na ito, hindi ko alam kung paano nila na-certified na virgins yung 400, pero certified young and certified virgins. So, siguro, sige lang. So, yung 400 na yon. Kaya tayong mga babae, walang karapatan ang mga lalaking magreklamo kung bakit tayo nagpapaganda. Imagine, yung 400 na yon, they were subjected to 12 months beautification. O, diba? 12 months. Yung first 6 months, binababad sila sa oil of, yung oil of myrrh. O kaya kami, kung isang taon kami maligo, huwag kayo magreklamo. Ay, tagal-tagal nyo maligo. Ay, tagal-tagal nyo magbihis. Ngayon, kung yung unang damit, hindi bagay. Ay, kasi susuot. Diyan po nagmula yun, sa tingin ko lang. Kasi imagine 6 months, magpapaganda ka. Kayo nagsasabi na bawal mag-makeup ang mga babae. Hello, excuse me. It's biblical. Diba? It's biblical. Biblical yan, diba darling? Kaya huwag kang magreklamo. Tapos, from there, nung dinala na si Esther doon, alam natin na may favor na siya. So alam mo, parang siyang chosen one, di ba? Nung binigay sila doon kay Hegai, yung chief ng Harlem, siya yung head ng Harlem. Abay, special treatment. So yung treatment na binigay sa kanya is special. At binigyan pa rin siya ng special place sa palace. So special yung kanyang personality. So, tinignan ko yung meaning ng yung oil of myrrh. So, oil of sanctification pala yun. So, from there, doon palang sinasanctified na sila. So, another 6 months, ang meron sila ay yung special perfumes and ointments. Okay, huwag kayo magrereklamo, boys. Kung kami, mahilig din sa perfume. Sa alahas, biblical yan. Nasa Bible, biblical kaya. You cannot contest that. Diba? Yung mga nagre-reklamo dyan. Jeff, may reklamo ka? Wala naman, Sanay na ako. Sanay ka na. Good. So, at least ngayon, may intindihan nyo na ang mga babae kung bakit ang isang outfit ay hindi maganda. Siguro mga nakatatlo, 4 na outfit bago sabihin, ay okay na siya. Or the day before na pupuntahan, nagpa-practice na kung ano yung magiging itsura. Biblical po yan. Kaya, huwag na po kayo magre-reklamo. So, after the 12 months na sila ay pinaganda, binabad kung saan-saan, saka sila pupunta, yun na yung mag-audience sila papadaan sila sa king. Ngayon, kapag ang king kumurap ang mata, hindi ka tinawag by your personal name, sorry ka, one of the concubines ka. So, ikot ka doon. Pero pagdating kay Esther, nagka-palpitation si King Xerxes. Diba? Na in love. So, that's where the story na. Si Esther yung naging queen kasi na-in love si King Xerxes sa kanya. So, tinawag siya na by her personal name. So, doon yun. Tapos doon naman sa chapter 2, makikita naman natin yung si Mordecai's royalty with the king.
Di ba sabi doon, si Mordecai, ang kanyang duty ay sa palace, sa gate of the palace. Tapos merong dalawang eunuchs na nagbabantay ng parang yung ng king. Tapos narinig niya nitong dalawang pangalan nun, si Bigtana at saka sa chapter 3, mga pangalan nun, hindi ko na isulat dito eh. Basta yung dalawang bantay ng pintuan ng king. For whatever reason, it's not stated in the Bible, bakit sila galit sa king at saka pinaplan nilang assassinate yung king, si Xerxes. Narinig ni Mordecai. So tataka ako, paano kaya narinig ni Mordecai yun? So ibig sabihin, meron siyang access any part of the palace. Pwede siyang lumakad na, including that secret conversation between these two, narinig niya. So, yung ginawa niya, sinabi niya yun kay Esther. So, sinabi niya yun kay Esther, sinabi ni Esther sa king, tapos, inimbestigahan. Noon pa nang uso na investigasyon. And na-confirm na totoo yung kanilang plano. So, bigti nun no? Binigti sila. So, yun, so death sentence. So, after that death sentence, yung good deeds na yun ni Mordecai, nakasulat sa Chronicles, sa History Chronicles ng king in the presence of the king. Tapos, tinago na siya. So, yun yung ni Mordecai. Tapos, sumunod doon, di ba dumating si yung billing. Diba, pagka may pelikula, pag may bida, may kontrabida. Ang pelikula hindi maganda pag walang kontrabida. So, pumasok na ang kontrabida ngayon. Si Haman. So, ano yung si Haman? Si Haman siya yung nag-order ng annihilation of the Jews because of his anger towards kay Mordecai. But siya galit kay Mordecai. Kasi si Mordecai never ever bowed down. Every time. Di ba pagkalalakad siya, napanood niyo ba yung One Night with the King? Paglalakad siya lahat, si Mordecai hindi. Hindi siya nag-bow down. So doon yung ikinagalit ni doon nagalit si Haman sa kanya. Pero even before that, may generational conflict itong dalawa eh. Kasi si Haman is galing sa Amalekites na Agag, sana ni Agag. Diba tapos si Mordecai is from the tribe of Benjamin. Si Saul, who was directed to kill all the Amalekites, is from the tribe of Benjamin. Itong si Haman is from the tribe ng Amalekites. Parang yun. Diba yung si king noon, ng Amalekites, si Agag, hindi pinatay ni Saul. So from there, doon nagsimula yung imagine niyo, bakit nila alam yung history? Mahilig sila kasi magsulat, kaya alam yung history. So yun yung mga from generation to generation, yung nila. So doon nag-root yung galit ni Haman kay Mordecai. Talagang meron silang deep-seated na anger sa bawat isa. So doon niya in order na ipapatay lahat ng Jews ni Haman. So, ibig sabihin yung ngit-ngit ng galit niya. Kahit na anong ibigay mo sa kanya, makita lang niya si Mordecai, sira lahat. Talagang yung anger niya ang nangingibabaw. So, anong ginawa niya? So, nag-send siya ng messages. Punta siya pala muna kay King. Ang sabi niya sa kay King, meron ditong isang lahi na hindi ayaw lumuhod. So, pumayag yung king sa kanyang sa plano kasi meron siya in exchange of how much money he will give. O, etong signet ring ko, sige, pirmahan mo yan. Lahat pumayag siya. So, yung news is na, what do you call that? Nag-spread out na. So, that's the time na yun, nung malakarating yun kay Mordecai, nag-mourn. So, nagulat si Esther, bakit ka nagwawala dyan? Anong nangyari? Ayaw niyang lumapit kasi hindi pwedeng lumapit sa near the gates yung mga taong nagmo-mourning. So, pinapunta ni Esther yung kanyang assistant, yung kanyang PA kay Mordecai. Parang yun yung messenger. So, alam niyo na yung hands of God is there. Kasi itong messenger na to, pwede siyang what do you call that? Pwede niyang backstab si Esther, di ba? So, yung messages, nag-exchange between Mordecai and Esther. Kaya nalaman ni Esther
kung ano yung news na nangyayari. So, yung sinabi niya, di ba, ulat ang kagandahan ko doon. Sa chapter, doon yun sa chapter 13 and 14, yan yung sinabi ni Mordecai. Yung reply naman ni Esther, ang sinabi niya, di ba, that if I perish, I perish. Si Esther, alam niya na ang audience with the king, pag pumunta ka sa king na hindi ka tinatawag, is equivalent to kamatayan. And imagine, kailangan tawagin ka ng king para iserve siya. 30 days na siya hindi pinapatawag ni king. So, nandun yung fear niya na kapag pumunta ako without being summoned is equivalent to death. Pero anong ginawa ni Esther? So, di ba mapapatawad lang kung i-extend yung royal scepter? Ano yung ginawa ni Esther? Sinabi niya, fast with me. Gather all the Jews and fast with me. Me and my kanyang mga mates magpa-fast then for 3 days. But never mention yung pray. Diba hindi sinabi fast and pray. Ang sinabi, fast with me. No water, no food. Kasi nung araw, kapag ka nag-fasting sila, hindi sila matutulog na hindi kakain. Pag nag-fast sila, ibig sabihin, hindi rin sila kakain. Hindi katulad ng fasting natin. Magpa-fast, sige, pwede yung ganun. Sa kanila, hindi. Pag nag-fast sila, it means fast and pray. Parang magkaroon sila ng breakthrough. At nung sinabi niya na, pati yung kanyang maid ay will fast with her. So, ibig sabihin, yung maids niya are Jews as well. Diba, parang, biglang, nga no. Kasi hindi ka pwedeng mag-intercede. Alam mong lilipunin na yung inyong lahi. So, alam mong, Jews din yung kanyang, yung 3 maids niya. Kasi tumulong yun sa kanyang So, yun yung naging niya. So, tapos pumunta si Esther sa king. After 3 days, pumunta si Esther sa king at nakita siya ng king. Every time na makikita ng King Xerxes si Esther, nagkakaroon siya ng palpitation. Yes, Queen Esther. Ano ang gusto mo? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Hindi ba? Pag ako kaya ang tinanong, half of my kingdom I will give you. Charang! Half of my kingdom. Pero hindi niya pinili yung material possession. Meron pa siyang, ang ginawa niya, in-invite niya sa banquet na pin-prepare niya for the king and Haman. So, alam ni Esther yung protocol. At alam din niya kung saan ang lugar niya. Let's face it, girls, ang lugar natin, kitchen. tayo may-ari dapat ng kitchen. So, alam niya na ang kanyang power ay nasa kitchen. Kung si King Xerxes, ang power is at the court, ang ating court ay the kitchen. Kaya, saan niya, the easy way to a man's heart is through his stomach. Sa hapagkainan niya, inimbitahan. So, diba, even during having their dinner, tinanong siya kung ano yung request niya kahit half of the kingdom she will eat. Hindi niya sinabi. Ganoon siya yung matimpiin. Kaya niyang i-guard maging quiet. Naku po, hindi kaya ng powers ko yun. Hindi kaya ng powers ko yun, yung na yun. So, makita mo, after that dinner, di ba, hindi niya pa sinabi. Sabi niya, may another request siya, which is another dinner. Pero that night, si King biglang nagka-insomnia. Hindi makatulog. Kanya, sige, tell me yung Chronicles. Sa dami ng Chronicles, ano ang nakuhang Chronicles? Di ba yung kay Mordecai? Coincidence kaya yun? Pero siguro hindi naman siya coincidence. Talagang merong divine intervention doon. So tinanong niya, may ginawa na ba tayo? So wala pang nagawa. So sabi niya, kailangan i-honor. Tapos here comes Haman, sabi niya. Diba? Bumalik si Haman. Sasabihin ko sa king. Kailangan si Haman. Pinaplano niya si Mordecai na Ngayon, siya yung tinanong, sino yung nandyan sa outer court? Ang sabi nila si Haman. Tinanong, pagka ako ba
na gustong may i-bless somebody, ano ang pwede kong gawin? Conceited kasi si Haman, no? Kala niya, ako yun. Ako yung i-bless. So kung ano yung gusto niya, sinabi niya. Yung royal robe ng king, one of the royal robes, yung kanyang sinakyan na kabayo, and what's the other one? Tatlo yun, di ba? Tapos dadalhin ng kanyang trusted na official na ilalakad sa city at sisigaw na, this is what the king is doing for a man who pleases him. Okay, na sinabi. Sige, sabi ng king, good idea. Gawin mo yan, lahat ng sinabi mo, walang mintis kay Mordecai. O di lalo siyang yung bang feeling na gano'n? Kaya minsan, di ba, yung the evil that you plot against another person, dahil yung isang person, wala namang ginagawang masama, ikaw yung may evil plot, bumirang, sa kanya bumalik. Diba, hindi pa siya umuwi siya, nagreklamo siya sa asawa niya, at binigyan sila may nag-suggest na, sige, magpatayo ka ng gallows. Pero nung yon, di ba, may sumundo na sa kanya for the second dinner. So doon sa second dinner, doon na nagtanong at doon na sinabi ni Esther, if I really find favor, spare our lives, spare my life, and spare the lives of my people. Imagine, hindi alam ng king na ang asawa niya is a Jew. Hindi niya alam. Ilang taon na kaya silang mag-asawa? Sabi, it took 9 years bago na-reveal ni Esther yung kanyang true identity. So, sinabi ng king, who is the enemy? Diba? Sabi, this is the adversary and the enemy, Haman. Imagine ko si Haman, namutla. Biglang yung yabang niyang gano'n, biglang siguro, diba? Sa galit ng king, lumabas siya. Pagbalik niya, dahil si Haman nakikiusap na sa buhay niya sa queen, kasi alam na niya kung ano mangyayari sa kanya. Akala ng king ngayon, merong may sexual assault na mangyayari. So yun na ang katapusan ni Haman. So yung ginawa niya na para ihang si Mordecai ay ginamit sa kanya. Kaya minsan, you need to be very careful. Kasi minsan, lahat ng sinabi natin o ginagawa natin sa atin bumabalik. Kapag ka may evil, talaga, yung merong hindi magandang intensyon, sa atin bumabalik. Yung na yun. Kaya maganda, pag-pray na lang natin sila. Yun yung na yun. So, ang sinabi nga dito, doon marami tayong malalearn sa story ni Esther eh. Ang isang doon na makikita kong malalearn is yung kung paano siya naging yung guarding the secret ni Esther, yung kanyang identity. Paano niyang nakip yung secret niya for 9 long years. Na, di ba minsan, Queen, let's face it, under pressure. Kasi sa tunay na buhay in our modern lives now, meron ding monarchy sa London, di ba? Parang kaya nga namatay si Queen, si Lady Diana eh. Kasi maraming mga paparazzi, mga pakialamero sa buhay, di ba? Sinusundan talaga sila. So yung imagine the pressure na meron siya. Siguro tayo, di ba, kapag ka-under pressure na tayo, teka! Kilala mo ba kung sino ako? Do you know who you're talking to? Diba, minsan ganun ako. Hello, excuse me. Kilala mo ako? Hindi mo ako kilala? Hoy, ginawa ko sa Singapore sa embassy. Excuse me, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako nakikilala. Ako si ganito, pamangkin ako ni ganito. O, diba? Ganito palang ginagawa niyo dito. Kaya pala mga OFW ay bagong bayani, kaya pinapatay. O, diba? Sabay tawag sa uncle. Ay, pamangkin ni hindi natin pwedeng anuhin. Ginawa ko yun. So, pero hindi naman dapat kailangan. So, minsan, nagagamit din natin yung mga connection paminsan-minsan. And imagine that pressure. Paano niya nakimkim yung, maikip yung identity niya despite the pressure na meron siya. Diba? So, yun yung naging isang instrumental din. Tapos, yung pressure cooker, alam niyo yung ng pressure cooker, at pag under pressure ka, di ba? Tayo kapag ka-under pressure, kapag punong-puno na nangyayari. Boom! Si ate ito. Talagang sabog kung sabog, di ba? Nakaranas na ba kayo na masabugan ng pressure cooker? Di ba? Naku,
sa amin yung manok dumudum, yung baka dumikit sa dumikit sa bubong. Tapos wasak talaga yung sabi ko sa lola ko, anyari? Sabi ng lolo, di ko alam, sumabog si pressure cooker. So, ganun din tayo, yung pressure cooker, kung wala siya, di ba merong hole sa taas yung pressure cooker? Di ba may sumisirit yun, merong hole sa taas. Kung wala yung hole na yon, tsaka may blockage, that's the time na sumasabog. So, tayo din, pag binabattle up natin yung mga feelings natin, sumasabog tayo. So, kailangan, meron din tayong para umano yung mga pressure. Pero, paano natin ilalabas yung pressure natin sa loob? Pwede natin sabihin. Kasi parehas lang naman minsan yung sa tayo. Hindi pwede. Di ba kapag sinabi mong hindi pwede, galit. Pero pag sinabi mo with a nice tone, kasi hindi pwede. Di ba? So iba, sa tone of voice pa lang, at saka sa facial expression, magkakaiba na ang doon pa lang magkakaroon na kayo ng So nakaya niya yun, na-battle up niya yun. Na hindi siya sumabog. Imagine, eto nang sabi ng king. Sige, ano ang gusto mo? Even half of the kingdom, I will give you. Di pa rin niya sinabi. Isa pang dinner. Imagine, naluto ka na naman. Isang dinner nga lang, nakakaloka na, pangalawang dinner pa, na ni Esther. Kinaya ng powers niya. So, yun yung isa pang mga learning point natin sa buhay. And each and every one of us, meron tayong calling. God's calling. So, sabi nga, God does not recruit us without a calling. God calls us every day. Different callings. Kaya lang, katulad nga nung sinabi ni Jay, yung sharing ni Jay, is either you decline it, you accept it, or ignore it. May calling tayo bawat isa sa atin. Kaya lang, kasi ayaw natin sagutin yung calling eh. Ang lagi natin sinasabi, ay, hindi para sa akin yan. Hindi ako yan kasi ganito ako, ganyan ako. Sinabi ko na rin yan nun eh. Sinabi ko, hindi ako pumunta sa harap. Hello, okay ka lang? Wala akong alam sa Bible. Pero ngayon, nandito ako sa harap. Diba? So, it depends. It depends. Kasi kapag kayong calling nyo nandyan na, mahirap kalaban, konsensya. Lalo pat yung talagang meron kayong urging, tapos ayaw nyong sundin, hindi kayo makakatulog. Kakaroon kayo ng insomnia. Parang yung feeling is, mabigat yung feelings kapag meron tayong, So, sabi nga, kasi hindi ko naman naririnig yung call ng Lord. Wala akong calling, so wala namang sinasabi ang Lord sa akin. Ba't hindi natin naririnig? Masyado kasi tayong daldal. Tayo yun lang yung salita na salita. Diba? Lord, gusto kong dito. Lord, gusto ko ng gano'n. Para bang sinasabi ng Lord? Hinay-hinay lang, anak. Makinig ka naman muna. Shut up. Makinig ka muna. Para marinig mo kung ano yung sasabihin ko sa iyo. So, paano natin malalaman kung ano yung calling natin sa buhay? Ayun, si Mama Esther. Diba si Mama Esther?